Cindy, wala akong kinalaman. Papa ko yun at siguradong may dahilan. Papa mo siya. Kaya ngayon nagdududa na rin ako. Iniisip ko na baka ginagawa mo na sa akin ngayon ang ginawa ng papa mo sa akin noon. Pinaikot-ikot ako at kinuha at tiwala ako pero wala naman pala talaga. Pinagmumukha mo na rin akong tanga, di ba? Natatawang saad ko sa kanya. Gusto ko lang ding sabihin sa'yo na pinagmumukha kitang tanga. Hindi kita gusto, Adriel. Ang pera mo lang ang gusto ko. Wala akong pake kung ang pera ko lang ang gusto mo. Kung gusto mo sa'yo na ang pera ko, sa'yo na lahat basta hindi ka aalis. Aalis ako, Adriel. Aalis ako sa bahay na to at umalis ka na rin sa buhay ko. Ayokong magsiyang pa na isang araw kahit isang oras sa lalaking katulad mo. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya na hindi mo wala-wala. Ang mga mata niya na hindi katulad noon na puro lang saya kapag ako ang kasama. Hindi ka aalis, Cindy. Dito ka lang sa akin. Mananatili ka sa tabi ko. Madiing sambit niya. Humakbang siyang palapit sa akin pero bago pa niya ako mahawakan, agad na tumaas ang kanang kamay ko at pinadapo sa pisngi niya. Hindi ka ba matatauhan? Na ayoko na, Adriel. Na hindi nga kita nagustuhan at ayoko sa'yo. Umalis ka na sa buhay ko. Tinulak ko siya ng ulit-ulit at wala siyang magawa, kundi ang hayaan ako na itulak siyang palayo sa akin. Cindy, kunin mo na lahat-lahat sa akin, payag ako. Mahinang sambit niya. Pero wag mo naman akong ganituhin. Wag mo akong iwanan kasi di ko alam kung anong gagawin ko kapag iniwan mo ako. Hindi ako pwede magpadala sa emosyon dahil lahat ng trust issue ko'y bumabalik na naman. Isang bagay lang ang nalaman ko pero ang tiwala na binuon niya, ang bilis gumuho. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang lukuhin at pagplanuhan ka ng kung ano-anong bagay, Cindy. Please, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo naman akong iwan. Iba ang nangyari sa nakaraan sa kung anong meron tayo ngayon. Please, huwag ka naman basta-basta magdesisyon, Cindy. Ang boses niya na nagmamakaawa sa akin. Ayokong naririnig ang ganitong salita mula sa kanya dahil nasasaktan pa rin ako. Galit ako sa kanya pero hindi ko mawaglit sa isip ko na mahal ko rin naman siya. Aalis na ako, Adriel. Ayoko nang makita ka. Walang ganang sambit ko at naglakad palagpas sa kanya. Pero bawat hakbang ko'y sobrang bigat. Gusto kong lingunin sa Adriel pero natatakot ako. Natatakot na matalo ako sa huli at magbukha na namang tanga sa harapan niya. Ayokong malaman niya na malalim na ang nararamdaman ko. Iya, saan ang punta mo? Sunod-sunod ako napalunok at napahinto sa paglalakad nang makita ko ang mama ni Adriel na nakangiti habang naglalakad palapit sa akin. Ang saya-saya niya akong pinatuloy sa bahay nila pero totoo rin kaya iyon o sobrang mabait lang siya talaga. Ang trust issue ko ay sinasabi na gawa-gawa lang nilang mag-ina lahat ng ipinapakita niya. Pero ang mga mata ni Mrs. Valdez, ang totoong-totoo sa mga ipinapakita nito. Nabusog ka ba sa kinain mo, Iha? Gusto mo ba muna magtsaa muna tayong dalawa para naman makalayo-layo ka rin sa anak ko? Nadikit-dikit sa'yo na parang tuko. Ani pa niya. Napakagat na lang ako sa labi ko dahil hindi ako makakibo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na aalis na ako sa bahay nila at wala na rin kaming relasyon ng anak niya. Sa tingin ko naman walang kinalaman ang mama niya. May problema ba, Cindy? Tanong nito sa akin at napalingon sa likod ko. Nag-away ba kayo, Adriel? Tanong pa ni tita sa anak niya. Mas lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko habang hinihintay ang sasabihin ni Adriel. Ayoko na mag-expect ng kahit na ano mula sa kanya. Ang gusto ko na lang ay mawala na siya sa buhay ko at wag nang babalik muli. Maliit na pag-aaway lang, ma. Seryosong saad ni Adriel. Bakit ayaw pa niyang aminin ang totoo sa mama niya para hindi na ito umasa pa na babalik pa ako sa bahay nila? Hindi ba talaga siya naniniwala sa sinabi ko na ayoko na nga? Nahiwalay na kami? Ayusin niyo agad yan, Adriel. Iwanan ko na lang kayo para maayos niyo yan.
Sad ni tita at tumalikod na agad sa amin dalawa. Ayusin ang alin kung wala naman ang dapat na ayusin. Ayusin ko talaga to. Sad ni Adriel na nasa likod ko. Hindi ko pa rin siya nagawang lingunin at nagpatuloy na muli sa paglalakad palayo sa kanya. Ang mga paa ko na ngayon lang nahirapan sa paglalakad. Wala akong buhat-buhat na mabigat na bagay pero hirap na hirap ang puso ko. Sobrang hirap na maglakad palayo sa lalaking pinagkatiwalaan ko at natutunan ko na rin na mahalin. Aantayin kitang bumalik, Cindy. Tandaan mo na wala akong kasalanan sa nangyari noon sa mga magulang mo. Mahal kita at yun lang ang totoo. Maghihintay lang akong palagi sa'yo. Masyado siyang mabait para sabihin sa akin ang bagay na ito. Hanggang sa huling pagkakataon kahit na kung ano-anong salita na ang sinabi ko sa kanya at sa papa niya. Sa sobrang bait niya sa akin, mas lalo lang ako nagtataka ngayon. Pagkatapos ng lahat, okay pa rin siya sa akin. Mahal niya pa rin ako. Kasi ako nagdududa na naman ako sa nararamdaman ko ngayon sa kanya. Hindi ko sinabi na may hihintayin ka pang bumalik, Adrian. Dahil baka ba may maghintay ka sa wala. Ako na nagsasabi sa'yo, Cindy. Tayo at tayo pa rin ang para sa isa't isa hanggang dulo. Hindi ako umabot sa ganitong sitwasyon para lang mawala ito. Buong buhay ko'y naging malungkot na ako simula na mawala ang mama at papa. Mas lalo pa akong namuhay sa lungkot nang pilitin kong mamatay. Pero hindi ako mamatay-matay na para bang gusto talaga ng Diyos na mamuhay ako na matagal sa lipunan na ito at dalihin lahat ng sakit. At ngayong sumasaya na ako nang dumating si Adriel sa buhay ko at guluhin ako ng guluhin. Minsan lang akong maging masaya at hindi palagi pero hindi man lang nagtagal at binawi agad sa akin ang kasiyahan na iyon. Ayaw talaga sa akin ang salitang masaya dahil kahit ito na rin, hindi kayang tumagal sa buhay ko. Ang malas. Bakit ako pa ay ang dami namang ibang tao na mas karapat-dapat sa lungkot? Kung ganito lang naman palagi na malungkot ang buhay ko, bakit ba hindi na lang ako hayaan na magpahinga na lang ng tuluyan? Nasa na bang apo ko yun? Ang boses agad ni Lolo Will ang narinig ko kahit na nasa labas lang ako ng bahay namin. Alas 5 na ng umaga at ngayon lang ako nakarating dito sa bahay namin. Akala ko nga hindi na ako makakarating pero kaya ko pa rin pala. Hiniling ko na nga lang habang nasa kalsada ako na sana'y namatay na lang ako habang naglalakad. Sana namang walang nangyari sa apo ko. Tinulak kong pabukas ang pinto ng bahay namin. Ang inaasahan kong si Lolo, ang hindi ko agad napansin dahil may isa pang lalaki na nakatayo habang palakad-lakad sa sala. Nang maramdaman niya ang pagtingin ko sa kanya, agad na huminto sa paglalakad ng lalaking ito at napatingin sa akin. Ang mga mata niyang may malalim na eyebags na halatang wala pang tulog katulad ko. Hindi rin niya nagawang magpalit ng damit at yun pa rin ang damit niya kahit na may oras naman siya. Cindy! Naglakad agad siyang palapit sa akin pero agad ako naglakad sa ibang way papunta sa lolo ko. Napakunot ang noo ng lolo ko at kitang-kita ko ang pagtataka sa mukha niya sa ginawa ko. Alam niyang madalas kong tarayan sa Adriel pero hindi sa ganitong pagkakataon na nag-aalala ito. Alam na alam ni lolo na hindi ko hinahayaan na mag-alala sa akin sa Adriel pero ngayon wala na akong pake. Sorry, Lo. Kung nahuli ako ng uwi. Mahinang sambit ko. Ayos ka lang ba po? Tanong sa akin ni Lolo ng mahinahon kaysa sigawan ako at naknakan akong tulad noon. Mukhang alam na niya na may problema nga dahil seryoso ang boses niya. Gusto ko na lang din magpahinga agad dahil wala din akong tulog. Ayos lang. Akit na ako. Pagpapaalam ko agad. Ayoko magtagal dito lalo na't nandito pa si Adriel. Sinabi ko naman na ayaw ko na siyang makita pero nagawa pa rin niyang pumunta sa bahay ko. Ilang beses ko na siyang ipinagtabuyan at ipinabuka sa kanya na wala na nga talagang pag-asa pero ulit siya ng ulit. Hindi siya marunong na magsawa. Kumain ka na muna, Cindy. Sambit pa sa akin ni Lolo. Kumain na po ako sa daan. Hindi pa po ako gutom. Sagot ko kahit na wala pang laman ng tiyan ko simula nang umalis ako sa bahay ng magulang ni Adriel. Makakakain pa ba ako matapos kong malaman na ang papa ni Adriel ang dahilan kaya natakot ako magtiwala sa kahit na kanino? Na ang papa niya ang dahilan kung bakit ako umasa pero namatay lang ang mama ko? Kung ang Diyos marunong magpatawad pero ako hindi.
Kahit ang panahon ay hindi ako kayang paghilumin dahil wala akong nakikitang pagbabago at hustisya. Sigurado ka ba? Namumutla ka na. Parang hindi ka pa kumakain. Nag-aalala pang saad ni Lolo. Tumango na lang ako at tumalikod na kay Lolo na parang isang hangin lang sa Adriel sa tabi ko. Hindi ko siya pinansin at tuloy lang ako sa paglalakad ko papunta sa hagdanan. Ang tingin niya sa akin ay ramdam na ramdam ko pa rin dahil sa kabog ng dibdib ko. Mag-usap muna tayo, Cindy. Pagod ako. Agad na sagot ko sa kanya. Mas binilisan ko pa ang paglalakad ko para lang hindi na niya ako maabutan pa dahil ayoko na talaga siyang makasama o kahit madikit man lang ang dulo ng daliri niya sa akin. Mag-uusap tayo, Cindy. Nang makarating ako sa hagdanan, agad ako nagsimulang humakbang paakyat na bigla na lang na may bumuhat sa akin na parang sako. Agad kong hinampas ng malakas ang likod ni Adriel pero naglakad siyang paakyat ng kwarto ko. Ano ba? Ibaba mo ko, Adriel! Tigilan mo na to dahil wala ka talaga mapapala sa akin! Inis na sigaw ko sa kanya pero ang mamang pulis na ito'y hindi mawala-wala ang kulit at patuloy pa rin na pinipilit ang sarili sa akin. Hindi ko alam kung kailan ba siya hihinto. Mag-uusap tayo, Cindy. Ayusin natin ito. Pagdidiinan niya. Pinagdiinan pa niya talaga. Akala niya naman ba maayos to pagkatapos namin mag-usap? Kahit na anong gawin niya, tapos na kaming dalawa. Ayoko na sa kanya. Aanhin ko ang pagmamahal niya kung palagi ko namang maalala si Papa at Mama. Kung palagi ko namang maalala kung paano kami pinanood ng tatay niyang walang kwenta na mamatay at kutyain ng mga pulis sa presinto. Binuksan niya ang kwarto ko at sinipa niya itong pasara. Naglakad siya patungo sa kama at dahan-dahan akong binaba. Hanggang ngayon maingat pa rin siya sa akin. Ano ako? Joke na naman sa kanya? Umalis ka na, Adriel. Umalis ka na sa bahay ko. O ako ang aalis. Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Nakaupo ko sa kama habang nakaluhod naman siya sa harapan ko. Hindi siya kumibo sa akin at may kinuha sa likod niya. Napakunot ang noo ko na makita ko na isang boses iyon. Hindi ako aalis hanggat hindi natin to naayos. Ayusin natin tong dalawa. Ipinoses niyang bigla ang kamay ko at ang isa naman ay sa kamay niya. Masyadong matalino ang pulis na ito kaya hindi ko makaya na malayo sa kanya. Iposes ba naman kami sa isa't isa? Haba, ang galing niya. Makinig ka sa akin, Cindy. Anya, sinamaan ko lang siya ng tingin habang nakaluhod siya sa harapan ko. Ang galing niya. Sinadya niya na iposes kaming dalawa para lang magkausap kaming dalawa. Tinulungan ka ng papa ko, totoo yun. Akala mo lang hindi dahil pinanood niya lang kayo ng mama mo. Hindi niya kayo magawang tulungan dahil ang buhay namin ang kapalit kapag tinulungan kayo ng papa ko. May mas mataas sa papa ko na hawak sa leeg kami ni mama, kaya hindi niya na kayo matulungan. At anong kinahalaga sa buhay mo sa buhay ng mama ko? Trabaho niyo yun, Adriel. Trabaho niyo yun at dapat na inuunang trabaho niya. Bakit ba siya naging pulis kung maunahin ka niya? Bakit ikaw pa ang nabuhay at hindi si mama? Galit na sigaw ko sa kanya. Napabuga ang labi niya sa sinabi ko at kitang-kita ko sa mga mata niya sobrang sakit na nararamdaman niya pero yun ang totoo. Sana siya na lang talaga ang nawala at hindi ang mama ko. Sana nasakripisyo na lang ang mama niya. Makasarili ako masyado para hilingin ito pero mahal na mahal ko ang mama ko. Mas gusto mo na mamatay na lang ako, Cindy. Mahinang sambit niya. Napakagat ako sa labi ko dahil consent siyang inabot sa akin. Lahat-lahat ng sinabi ko sa isang iglap. Bumaliktad na lang bigla ang lahat. Kung pwede ko nga lang din ibalik ang nangyari noon, Cindy. Ibinalik ko na para hindi ka nagkakaganito. Hindi lang ikaw ang nawalan, Cindy, dahil namatay pa rin ang papa ko. Gusto ko niyang tulungan at bigyan ng hustisya ang mama at papa mo kahit napatago. Pasikreto kanyang tinulungan pero nalaman pa rin ng mga kalaban niyang pulis at pinapatay siya. Nawalan ako ng tatay para sa hustisya na pilit niyang kinukuha para sa'yo, Cindy. Blanco ang isip ko ngayon at hindi ko alam kung tama ba na paniwalaan ko pa siya pagkatapos ng lahat-lahat. Naguguluhan na ako at gusto ko na lang na iwanan niya ako at makapang-isip ng maayos. Umalis ka na, Adrian. Ayoko na makita ka. Pakawalan mo na ako. Hinawakan ko ang posa sa kamay namin ni Adriel. Ayoko na siyang makasama sa buhay ko dahil palagi ko lang naalala sa kanya ang papa niya.
Bumabalik lang sa akin lahat ng trauma ko at ang mas masakit pa, 10 taon na pero hindi man lang umuusad ang kaso at nakalimutan na ng iba. Pero ako'y nasa isip ko pa rin. Umalis ka na sa buhay ko at huwag ka nang babasok pang muli. Pagod na akong maging tanga sa'yo. Ayokong kalimutan at palagpasin na lang basta-basta ito. Hanggang ngayon hindi pa ako naghihilam sa nangyari sa mga magulang ko tapos naalala ko pa sila sa tuwing nakikita kita. Alam ko masasaktan siya sa sasabihin ko pero mas mabuti na yun kaysa naman maging plastic ako at ipagpilitan pa niya ang sarili niya sa akin. Matuto naman siyang mapagod sa kakalapit sa akin. Pwede bang pagbigyan mo muna ako sa huling hiling ko? Hinawakan niya ang kamay ko. Hinimas ng hinlalaki niya ang likod ng palad ko tulad ng ginagawa niya sa akin noon. Malakas akong tao pero pagdating sa mga ganito niya, nagiging mahina ako. Adriel naman. Please Cindy. Ito na ang huli. Kung gusto mo talaga akong palayo, lalayo na ako sa'yo. Susundin ko sinabi mo kung doon ka komportable at kung doon ko. O doon mo, makakalimutan na nangyari sa mga magulang mo. Hanggang sa huling pagkakataon ba naman magiging understanding pa din siya? Gustong-gusto niya talaga na pinahirapan ako sa pagdesisyon ko. Alam niyang mahina ako kapag nakikita ko kung paano niya ako intindihin. Aalis na ako bukas din kung yun nga ang gusto mo. Ano gusto mo? Tanong ko sa kanya. Kung ito lang pala magiging daan para umalis na siya sa buhay ko, gagawin ko. Ayoko na talaga siyang makasama. Isinusuka ko na siya. Makasama ka ngayong araw at bukas. Hindi mo na ako makikita. Well, sa tingin ko, ito naman na ang huli kaya pagbibigyan ko na siya. Basta matahimik na lang muli ang buhay ko. Matutulog na ako, Adriel. Matulog na tayo. Saad ko sa kanya. Dinukot niya ang susi sa bulsa niya at pinakawalan ako mula sa posas. Hinawakan niya ang pulsuhan ko na ipinosas niya at hinimas niya ito ng hinimas. Kahit ngayon, hindi pa rin nawawala ang pagiging maalalahanin niya sa akin. Gumapang akong papunta sa kama ko at nahiga patagilid. Pagod na ako at wala na akong panahon na maglinis ng katawan ko. Naramdaman ko ang paglubog ng kama sa likod ko at naramdaman ko si Adriel. Niyakap niya ang bewang ko at inilapit pa ako sa kanya. Isiniksik niya ang mukha niya sa bato ko. Napakagat ako sa labi ko na magsimulang manubig ang mga mata ko. Ayokong umiyak kahit na ito na ang huling araw na makikita ko siya. Ito ang ginusto ko kaya dapat kong panindigan. Kailangan ko maghilom at hindi siya makakatulong sa paghilom ko sa mga magulang ko dahil siya ang isa sa nagpapaalala sa akin kung paano ako sinabotahin ng isang pulis noon. Mahal na mahal kita, Cindy. Mawala man ako sa tabi mo, tatandaan mo na mahal kita. Ilang araw man na lumipas na hindi tayo magkasama, mahal pa rin kita. Hindi matatapos ang pagmamahal ko sa iyo, Cindy. Hindi ako kumibo at dahan-dahan na hinawakan ng braso niya na nakayakap sa akin. Ipinikit ko ang mga mata ko at hiniling na sana'y mawala na lahat ng sakit na nararamdaman ko. Kung kamatayan man sagot para mawalan lahat ng sakit na dala-dala ko ngayon, tatanggapin ko. Isa pang hiling, Cindy. Huwag ka na magpapapasok na ibang lalaki sa puso mo. Dahil aantayin ko na maging maayos ka at babalikan kita. Gusto ko na akin ka lang. Akin lang ang puso mo. Kahit na wala ako. Alam kong ayaw mo na sa akin pero alam ko rin na ako pa rin naman. Ako lang, Cindy. Dahil ikaw ay akin lang. Ang galing niya. Tama siya. Akin ka lang, Cindy. Kaya huwag mong susubukan na maghanap na ibang lalaki na bibigyan mo ng atensyon mo. Dahil baka bigla na lang kitang damputin at ikulong na sa buhay ko. Sinunod ni Adriel ang sinabi niya sa akin. Umalis nga siya pagkatapos ng araw na pinagbigyan ko siya. Pagkatapos noon, hindi ko na ulit siya naramdaman sa paligid ko. Hindi na ako lumalabas ng bahay. Simula noon, at palagi na lang ako nasa loob ng kwarto ko, kung saan parang kasama ko pa rin siya. Amoy na amoy ko pa rin siya sa buong kwarto ko. Ang mga gamit niya ay nanatili sa bahay ko. Lahat ng mga gamit niya ay nandito pa rin na tanging siya lang talaga ang nawala sa kwarto na ito.
Nakaupo lang ako sa sofa na nakaharap sa veranda ko na nakasara pero parang kasama ko pa rin siya. Damang-dama ko na nakabuntot pa rin siya sa akin. Tama lang yan. Sad ko sa sarili ko. Ilang beses ko nang pinapaniwala ang sarili ko na tama lang ang ginawa ko kahit na namimiss ko siya. Hinahanap-hanap ko siya sa gabi dahil palagi niya ako niyayakap sa tuwing matutulog kami. Ngayon, kinakailangan ko pandamitan ang unay niya gamit ang damit niya at yakapin ito para lang makatulog ako sa gabi. Makakalimutan mo rin yan. Mahirap mag-move on at hindi naman yun basta-basta na lang pero wala bang gamot? Pwede bang iuntog ko na lang bigla ang ulo ko para makalimot ako? Kamusta kayang mamang pulis na yun? Bakit kasi hindi mo puntahan? Napatingin agad ako sa likod ko at nakita ko ang lolo ko na nakatayo sa tabi ng pintuan ko. Hindi ko man lang naramdaman na may nakapasok na pala sa kwarto ko. Ang lalim ng iniisip mo, Cindy. Hindi mo man lang nalaman na nakapasok na ako. Paano na lang kung magnanakong pumasok dito? Tanong niya pa sa akin. Napakibit balikat na lang ako at muling humarap sa veranda ng kwarto ko. Isang kurap ko lang ay naalala ko na naman siya. Kung paano ako maupo sa silyang nasa veranda at hinulot niya pa ang likod ko. Teka, nakakatulog kaya siya? Bigla ko naalala na hindi siya nakakatulog nang hindi ako ang katabi niya. Nakatulog naman kaya siya? 3 araw na kami hindi nagkikita ni Adriel at wala kaming kahit anong komunikasyon. Si Adriel na naman ba yan? Tanong pa sa akin ni Lolo. Narinig ko ang pagyapak ni Lolo sa loob ng kwarto ko pero hindi ko na lang siya pinansin. Pati ang tanong niya sa akin. Sino pa bang iisipin ko? Maliban sa lalaking iyon na palaging kakampi ko. Ang lalaking kumuha ng tiwala ko pero nawala na ngayon. Bakit kasi hindi niyo ayusin kung ano man yung problema ninyo, Cindy? Hindi pa alam ni Lolo na wala na kaming relasyon ni Adriel. Ang alam lang niya ay nag-away lang kami ni Adriel dahil alam niyang lahat ng gamit ni Adriel ay nasa kwarto ko pa. Alam ko naman na hinahanap-hanap mo rin siya kahit na madalas kanyang inisin. Tingnan mo, lahat ng unan mo. Nakakabit ang damit niya. Sigurista rin si Lolo Will. Sana nga ganun lang yun kadali na kapag miss ko na siya ipupuntahan ko lang siya at yayakapin. Pero hindi na. Sana hindi ko na lang nakilala ang papa niya. Sana hindi ko na lang nalaman para hindi ako nahihirapan na makita siya ngayon. Mahal na mahal ka ni Adriel, Cindy. Kung ano man yung pinag-awayan ninyo, alam na alam kong walang-wala yan sa pagmamahal ni Adriel sa'yo. Kitang-kita ko naman na palagi ikaw kinakampihan niya sa kahit na anong bagay. Ayaw na ayaw niyang inaaway ka pero tuwan-tuwa naman siya kapag ikaw ang may inaaway. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na mapangiti sa tuwing maalala ko ang sinasabi ni Adriel kapag may inaaway ako. Huwag daw ako magpaiyak ng tao. Siya ang kasama ko sa lahat. Siya ang kasama ko nung sumaya na ulit ako. Nang matutuhan ko na ibalik ang sarili ko sa dati nung nabubuhay pa ang mga magulang ko. Gusto mo bang tulungan kita na magkaayos kayo? Huwag na. Mabilis na sagot ko. Break na kami, Lo. Pag-amin ko. Biglang natahimik si Lolo sa sinabi ko. Mukhang nagulat siya sa sinabi ko. Kahit naman siguro sino ay magugulat. Ang saya-saya namin ni Adriel tapos biglang maghihiwalay. Tapos na kaming dalawa ni Adriel. Sambit ko pa dahil baka hindi pumasok sa utak ni Lolo. Pang free trial lang pala ang unang relasyon ko. Free trial para masaktan ako. Free trial lang din ang saya na ibinigay niya sa akin. Lahat na lang free trial. Ano nangyari? Nagtatakang tanong sa akin ni Lolo. Pumunta lang kayo sa magulang niya tapos naghiwalay na kayo, Cindy. Ayaw ba sa'yo ng magulang niya? Gustong gusto ako ng mama niya. Sad ko nang maalala ko kung paano akong kausapin ng mama niya. Welcome na welcome pa ako sa bahay nila na parang pag-aari ko rin ang bahay na iyon. Para ako nagkaroon ng pangalawang ina sa mama ni Adriel pero ang problema ay ang ama niya. Anong problema? Bakit biglang ganun? Kunod to ang tanong niya sa akin. Ang papa ni Adriel. Ang papa ni Adriel ang pulis na sumira sa tiwala ko noon, Lolo. Sa General, na pinaasa ko sa hostisya pero pinanood niya lang na mahirapan si mama at mamatay sa harapan niya. At alam mo kung ano ang desisyon ng papa niya? Bigla ako napatawa sa desisyon ng papa ni Adriel na sobrang babaw. Mas lalong bumaba ang tingin ko sa mga pulis. Ayaw niyang mapahamak ang anak niya at ang asawa niya kaya hindi na niya itinuloy ang pagtulong sa akin.
Natatawang saad ko. Di ba? Nakakatawa, Lolo. Trabaho ni isang pulis ang magsakripisyo at gawin ang tama pero mas pinili pa rin nila ang mga sarili nilang pamilya. Kaya hiniling mo na sana'y si Adriel na lang ang namatay at tinulungan ni General na iyon ng mama mo at ang hustisya sa papa mo? Hindi yun isang tanong dahil tama si Lolo. Sinasabi niya lang kung ano talaga ang ginawa ko na tama naman ang hula niya. Kilala kita, kaya alam kong yun ang ginawa mo, Cindy. Hiniling mo sa kanya na sana siya na lang ang nawala. Mali yun, Apo. Ang daming ginawa ni Adriel para sa'yo tapos yun ay susukli mo. Ang hilingin na sana siya na lang ang namatay kahit na wala naman siyang kasalanan. Nakakonsensya na nga ako tapos pinaalala na naman sa akin ni Lolo sa akin ang kamalian ko. Nadala ako ng damdamin ko at hindi ko kasalanan iyon. Normal lang na magalit ako dahil papa at mama ko ang nawala. Itigil mo niyang pagsisi sa papa ni Adriel dahil ginawa naman niya lahat. Kahit patago. Tinulungan niya pa rin kayo pero namatay nga lang siya. Kaya hindi niya natapos ang kaso ng ama mo. Anya, napalingon ulit ako kay Lola at nagsalubong ang kilay ko. Wala naman ako naikwento sa kanya tungkol sa papa ni Adriel. Kung paano itong namatay kaya paano niya nalaman. Nakwento lang sa akin ni Adriel kaya alam ko. Dagdag pa ni Lolo at mukhang nabasa niya ang dapat kong itatanong sa kanya. Nakakaawa din ang batang iyon. Pero hindi siya nagalit nang piliin ng ama niya na ituloy ang gawain niya kahit na ito ay kinamatay niya. Masyadong mabait si Adriel para magalit pero hanggang ngayon kaya yun pa rin siya. Kung anong Adriel na nakilala ko, ganun pa rin kaya. Hindi ako sigurado dahil napapaisip pa rin ako na baka may isang scam lang pala. Kung pulis ang papa mo, sigurado akong ganun din ang gagawin niya. Ililigtas niya kayo mag-ina at patagong lulutasin ang kaso niya. Anya, walang kasalanan ng papa ni Adriel, Cindy. Tinuluyan ka pa nga niyang tulungan at mas lalong walang kasalanan sa Adriel. Tumayo ako sa inuupan ko sopa at lumipat sa kama ko. Nahiga ako sa kama habang nakatingin kay Lolo Will. Mag-ayos na kayo ni Adriel. Huwag niyo nang patagalin pa ito dahil parehas lang kayo masasaktan. Sambit pa sa akin ni Lolo. Sana nga ganoon lang kadali ang lahat, tulad sa pagkakasabi ni Lolo pero hindi kasi. Nakita mismo ng dalawang mata ko at hindi ko pa rin maatim. Siguro kung makukuha ko ang hustisya, baka yun ang simula kung paano ako maghihilom sa sakit ng nakaraan. Mga magulang ko yun. Pinahalagahan ko sila mama at papa. Hindi katulad ng ibang mga kabataan dyan na walang alam kundi ang bastusin ng mga magulang nila at magpabigat. Kung kasama ko mga magulang ko ngayon, baka may narating na ako at ibinibili ko na sa kanila lahat ng bagay na gusto nila. Hindi ko pa kaya makita siya at hindi ko pa alam kung kaya ko na ba na makita siya. Nahihirapan ako. Nahihirapan kang kumilos. Bumangon. Lumabas ng kwarto. Kumain. Lahat na lang nahihirapan ka kasi nasanay ka na siya palagi ang kasama mo sa lahat ng bagay na iyan. Tama na ang pagpapahirap sa sarili mo, Cindy. Lumabas ka naman ng kwarto mo at magpaaraw ka. Pudahan mo si Adriel. Alam ko naman na babalik pa rin dito ang batang iyon dahil nandito pa lahat ng gamit niya. Babalik siya kapag okay na ako. Yun ang sabi niya. Pero kailan ako magiging okay? Kapag nakahanap na siya ng bagong babae, naguguluhin niya at pagtutuunan niya ng pansin. Ganoon ba? Ano bang sinasabi mo, Lolo? Tigilan mo ko, Cindy. Apo kita kaya alam ko lahat ng tungkol sa'yo. Alam ko lahat at kilala kita. Alam ko kung ano makabubuti sa'yo. Anong alam? Nagtatampong tanong ko kay Lolo. Kapag nga may nagbabalik sa akin ang paninda ko, gusto mo na ibalik ko agad kahit na akong malulugi. Buti pa si Adriel, palago akong kinakampihan. Nabitin sa ere ang sasabihin ko nang banggitin ko ang pangalan niya. Naalala ko na naman siya. Ganito ba talaga ang nagmo-move on? Palagi ko na lang siyang naaalala at nasasabi ko pa ang pangalan niya. Tama ba yun? Nababanggit mo pa ang pangalan niyang bigla. Kailangan mo na nga siguro na makita sa Adriel. Puntahan mo na kasi sa presinto. Anya pa. Mukha kasing pati ang puso mo'y nakulong doon. Napailing ako kay Lolo dahil alam kong dinadaan pa niya talaga ako sa biro habang hibang na nga ako sa kakaisip kung ano ba ang gagawin ko. Mahal mo naman siya, di ba? Natahimik ako dahil hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa Lolo ko ang tungkol sa bagay na ako lang ang nakakaalam.
Sana talaga nandito si Mama para siya ang sandalan ko ngayon at ang nakakausap ko ngayon. Imposibleng hindi. Kasi hindi ka naman malulungkot ng ganyan kung hindi mo mahal. Bakit? May iba't ibang klase ng lungkot ba? Oo. Mabilis naman ang sagot niya. At yung lungkot mo ngayon ay dahil mahal mo siya. Hindi ka makakain. Palagi mo siyang naaalala. Nagsalubong ang kilay ko kay Lolo. Ang dami niyang alam sa bagay na iyon. Ganyan na ganyan sa Adriel. Mas marami pang alam sa akin tungkol sa pagmamahal. Ang dami mong alam tungkol sa ganyang bagay, Lo. Sambit ko. Ako kayo nagturo sa lolo mo na mahalin ako. Natatawang saad ni Lolo. Kaya naman marami akong alam sa bagay na iyan. Bakit mas may alam pa si Lolo at si Papa sa pagmamahal sa karelasyon kaysa sa mga babae? Di ba't parang baliktad? Siguro nagtataka ka din naman. Pero wala namang pinipiling kasarian yan. Grabe magmahal na lalaki at nakikita ko yun kay Adriel. Bigyan ka ba naman ng napakalaking bahay? Ayaw ko na nga niyang pagtindahin eh. Natutuwa talaga ako sa kanya kaya gusto ko na siya lang. Ang ibang lalaki na papasok sa bahay natin, Cindy. Hindi ako papayag kung hindi rin naman sa Adriel. Asang-asa rin talaga si Lolo na si Adriel talaga ang para sa akin. Yun din ang huling sinabi sa akin ni Adriel. Na kami pa rin ang para sa isa't isa. Mukhang wala na rin naman akong kayang ibang mahalin maliban sa mamang pulis na iyon na ginulo ang buhay ko. Mukhang siya at siya pa rin talaga. Kahit na iyo ko siyang makita. Normal ba yun? Na siya pa rin ang mahal ko kahit na hindi kami magkita? Normal lang yan. Kapag talaga mahal mo, kahit isang dekada pa yung hindi kayo magkita, iba pa rin ang tama niya sa'yo. Siya at siya pa rin talaga ang mamahalin mo. At mukhang iba ang tama ako sa mamang pulis na ginulo ang buhay ko, Lo.